beloved Boss Mike Cervera. Hindi lang ho si mga kababayan hindi lang ho si Rodante Marcoleta ang kakasuhan. Kasi ho mga kababayan, meron pa ho. Mukhang kinakadyot ho ng kamalasan itong mga bagong mayorya Ito ho. Hindi Yan, kontratista yan, sa DPWH pero sa DPWH. Ayan, mga kababayan. Kilala nyo naman to si Crying Lady. Di ba? Ito yung maiyak-iyak na walang luha Ngayon ho mga kababayan, ako'y nagtataka na talagang ito palang mga tahi-tahimik na ito ay may nilalabas, may itinatago palang baho ang mga ito. Ito na, pakinggan natin Bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, baka naman isang like, isang share, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Ito na. Hindi kontratista sa DPWH pero contractor sa DOE. Sa patuloy na pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel sa mga campaign contributions, nadiskubre namin na government contractor din ang ilang donor ni Senador Pia Cayetano. Yan Government contractor din, hindi nga lang DPWH ang tinarget ni Pia Cayetano kasi daw masyadong mainit dun. Ngayon, ang tinarget niya, contractor din. Pero mga kababayan, sa DOT, Department of Tourism, yung mga contractor doon. Nako, Pia, putang ina nyo, puro kayo mga magnanakaw, mga putang ina nyo talaga. Di ba mga kababayan, nakakainis to? Pagka naiisip ko lang yung yung maraming buhay ng mga kababayan natin na nahihirapan, maraming mga kababayan tayo na, 'di ba, walang pambili ng gamot, walang pampa-ospital, walang pambiling pagkain. Tapos itong mga putang inan to, akala mo talaga mga, 'di ba? Akala mo mga totoong-totoo, 'di ba? Tingnan niyo ho, mga kababayan. Grabe ang corruption sige, ito ang nakadiskubre Tina Reyes, si BNC, si Billionaire News Channel ang nakadiskubre nito. Kapsat Makoy, mag-like kayo. Ato na. exclusive agenda report ni Joash Malimbag. Kamakailan lang, inabswelto ng COMELEC Political Finance and Affairs Department sina Senator Cheese Escudero at campaign donor nito na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na isa sa most favored firms ng DPWH ayon sa ulat ni Pangulong. So absuelto na pala ito. Sino? Si Cheese Escudero. Ano ba yan? Eto baka naman si Marcoleta maabsuelto rin Bongbong Marcos. Bagaman umamin na nag-donate at tumanggap ng 30 million pesos, lusot sina Lubiano at Escudero sa naging desisyon ng COMELEC dahil wala raw sapat na ebidensyang nag-donate si Lubiano bilang kinatawan ng Centerways. Umamin nga ni. Di ba umamin ito Umamin. Aminado naman bakit ewan ko mga kababayan, ito naman si George Garcia. Sige tuloy. Pagkus, sinabing galing ang contribution sa personal capacity ni Lubiano. Sa ilalim ng Omnibus Election Code Section 95, nakalista ang mga tinatawag na prohibited contributions. Hindi lang ito nakakulong sa DPWH contractors. Kabilang din dito ang mga contractor sa anumang ahensya ng pamahalaan at mga personalidad na nagsasagawa ng natural resources exploitation sa bansa tulad ng pagmimina. Sa patuloy na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, nadiskubre naming isa sa mga nagpondo ng kampanya ni Senator Pia Cayetano noong 2025 elections may mataas na posisyon sa ilang kumpanyang matagal nang kumukubra ng mga kontrata sa pamahalaan. Grabe mga kababayan ko. Alam nyo naman yan na kapag kaiyaan ay yan tulad niyan, nagbibigay ho ng contribution sa pagtakbo. Mga kababayan, meron hong may kapalit talaga. Maniwala kayo sa akin. Lahat yan may kapalit. Marami akong kaibigang kontraktor, yan ang kinikwento Na
Sabi ko, paano ba kayo nakakakuha ng kontrata sa mga politiko? Sabi nila, kailangan nag-a-advance ka. Ay, hindi ka makakakuha ng kontrata dyan kung hindi ka nag-a-advance. Ganon. Marami akong kaibigan, contractor. Yung iba nga nagka-problema dahil nadikit kay Diskaya. 'Di ba? Malay ko ba diyan yung mga whereabouts ng mga 'yan. Sinabihan ko sila, wag kayong dumikit sa mga ganyan kasi mababahiran kayo kahit mabuti kayo. Ngayon mga kababayan, eto sasabihin kaya ni Cayetano, donate lang din in good faith naman yun na binigay na donasyon para sa kampanya ko. Ano nga ang kapalit? Ganun lang yun, binibigyan lang kayo ng mga pera tapos okay na. Putik na yan, kung magbibigay ako ng pera, hindi sa inyo. Alam ko namang mga magnanakaw kayo, bakit ako magbibigay ng pera sa inyo? Siyempre, ibibigay ko na lang saan? Bahay ampunan, sa mga foundation, kung saan nag-aalaga ng mga matatanda na, di ba? Doon ko na lang ibibigay yan. Bakit ko ibibigay sa politiko? Siraulo ba ako? Siyempre mga kababayan, dahil mga negosyante, dahil mga kailangan mamuhunan, inuuna na nila. Yung kanila, ayan bakas ako sa iyo dahil nakikita ko na malakas kayo, bibigay na ako ng donasyon ko para sa kampanya mo. Alam mo na pagdating ng araw, kailangan may ano yan, may kapalit. 'Di ba? Merong di ba? Merong proyekto na dapat mabawi ko, ganon. 'Di ba huwag na kayo magtanong ko. Si Maring Linda nagtatanong kung live tayo. Live tayo. Hirap na nga ako na mag-live kasi nga walang signal, ganon. 'Di ba? Pay you back. Oo, yun. Pag nanalo. Ganun yun mga kababayan Ganun yun. Oo. Adda pabor, boss. Wala. Agbalingki di nga awan de jay. Nya. Basta inted mo lang di kwartam ka. Ay, sige garodan. Patnubayan ka ng amang lumikha ko ng garod. Siyempre hindi. Di ba? Sasabihin mo, patnubayan mo. Madam Senadora Pia Cayetano na darating ang panalo at ako ay babawi sa iyo. Hihingi ng proyekto nang sa ganun naman yung binigay ko sa iyo na pondo, yung dinonate ko para sa kampanya mo, ay mababawi ko. Ganon. Ganon yung mga kababayan. Ano yung kabutihang loob lang? Hindi. Walang kabutihang loob dyan mga kababayan. Maniwala kayo. Yung mga yan, puro demonyo yan Paanong mamamayani ang kabutihang loob ng mga yan? Sige nga ho. Diba? Walang ganon. Sige tuloy. Kabilang sa top donors ni Senator Pia ang ilan sa mga pinakamatataas na abogado ng Tan Acut Lopez and Pison Law Office. Nako! Isa dito, si Senior Partner Attorney Edmundo El Tan na nagbigay ng 5 million pesos sa nakalipas na halalan. Si Senior Partner Attorney Sabino E. Acut Jr. na nagbigay ng 2 million pesos. Si Senior Partner Attorney Bernard Lopez na nagbigay ng 3 million pesos. At ang partner na si Attorney Valentino Dayonela na nagbigay naman ng 1 million pesos o may kabuuang halaga na 11 million pesos. Mababa lang. 11 million 11 million lang pero syempre bawal nga bawal. Bawal ito. Former senior partners at former senior associates silang lahat sa Ponce Enrile Cayetano Reyes and Manalastas Law Office, kung saan isa sa founders ang ama ni Senator Pia na si late Senator Renato Rene Cayetano. Bagaman may long-time connection na. Yung tatay nito, alam niyo yan anti-Marcos yung tatay niyan, si Cayetano. Baka nakakalimutan nyo. Baka nakakalimutan nyo. Yung tatay nila na isa ring hunyango, buti namatay na, mga kababayan ko, hunyango din. Di ba? Papalit-palit din. Hindi mo malaman kung saan na dadapo rin yung tatay nila Di ba? Yung Cayetanong matanda.
Naalala nyo yun? Numero 1 ring anti-Marcos yun eh. Di ba? Tuloy. Ang mga nasabing abogado at ang pamilyang Cayetano, deklarado ni Attorney Tan sa kanyang publicly available information ang directorial position nito sa iba't ibang mga kumpanya. Kabilang na ang APC Group na may ilang subsidiaries tulad ng Aragorn Power and Energy Corporation, PRC Magma Energy Resources Incorporated at APC Mining Corporation na dati nang nakakakuha ng mga kontrata sa pamahalaan, partikular na sa Department of Energy. Direktor din siya sa Sagittarius Mines Incorporated na kontraktor ng pamahalaan sa Tampakan Mining Project, ang pinakamalaking copper gold mine sa Pilipinas. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tinitingnan na rin ng COMELEC ang ilang donor contractors sa source ng mga kumandidato sa nakaraang halalan. Kabilang daw dyan ang ibang contractor sa labas ng DPWH, pati na rin ang involved sa mga mining company. Ayon sa abogadong kinonsulta namin, wala pang prior case sa Korte Suprema patungkol sa prohibited contributions, kahit na malinaw raw ang nakasulat sa Omnibus Election Code. Pero maaari pa rin daw ito mahulog sa legal loophole, kung saan hiwalay ang owner sa mismong kumpanya kung magbibigay man ito ng donasyon sa isang kandidato. Ayon sa COMELEC, oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring maharap sa isang election offense ang isang kandidato at ang donor nito na may kaukulang parusa na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Mabilis lang pala, Pia eh. 1 taon hanggang 6 na taong ka lang makukulong kung sakasakali. Kaya lang si Pia, medyo nervyoso. Kita nyo naman, nagpapanik agad, di ba? Maaari rin daw maharap ang sangkot na politiko sa perpetual disqualification from holding public office. Ayan ang problema. Pag nakulong ka, hindi ka na makakatakbo. Parang si Sara, parang na-impeach ka na rin, ganon. Pia, alam mo na mangyayari. Hindi ka na pwedeng tumakbo kahit mayor, kahit konsihal, kahit na anong posisyon, basta gobyerno. Wala ka na. Sa bagay, kahit naman siguro, hindi ka na tumakbo, di ba? Marami ka nang naipon, hindi ka na maghihirap. Di ba no? Hindi na maghihirap yan. Sa tagal-tagal na ho eh. Tagal-tagal na hong nandiyan dyan eh. Saan? Sa gobyerno. Ilang dekada na ho ba na nagiging senador yan? Mga kababayan, magdadalawang dekada na hong senador yan. Si Pia Cayetano. Biruin ninyo mga kababayan, bata pa lang ako eh. Senador na yan eh. Tignan nyo naman yung edad natin, tsaka edad niya. Wala na ho, mga kababayan ko. Tuloy. Yari ka, Pia. Ilang beses namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Pia Cayetano bago i-ere ang ulat na ito, pero hindi siya tumugon sa aming mga mensahe. Kita nyo, ninervyos agad. Kinukuha ho yung pong masasabi niya sana, diyan po sa na-discovery ng Bilyonaryo News Channel, patungkol ho kay Pia Cayetano, na meron talagang mga medyo maalanganin na transaksyon. Ito hong si Pia Cayetano, nako, mga kababayan, hindi sumasagot. Paano ngayon ito? Sabi nga nila, di ba? Silence means yes. True lalo yan. Nako, baka hindi ho alam kung ano pa isasagot. Baka hindi pa ho natatahi. So, kailangan tahiin muna ni Pia Cayetano para nang sa ganon, yung pong sasabihin niya dyan sa media, sapul na sapul. Ganon mga kababayan ko. Nako, ewan ko na lang. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment ho mga kababayan Our beloved Boss Mike!